Magandang araw po sa inyong lahat, saan man kayong dako ng mundo. Ito po si Tuto Mortillero sa isa na namang vlog. Ang topic natin ngayon ay pinamagatan natin na PDP Laban, Partidong Panggulo ba? So mga kapatid, in reaction to the flood control project fiasco, many militant groups and civil society groups have protested against corruption. Walang tinitira na politiko. Lahat ng mga korap ang tinira ng civil society groups at ng mga militanteng grupo. Walang Duterte na pinoprotestahan, walang Marcos na pinoprotestahan. Lahat ng mga kurakot ang pinoprotestahan at hindi lamang ang flood control project ang pinoprotestahan, kung hindi lahat ng mga transaksyones sa gobyerno na nasangkot sa corruption. Pero mga kapatid, it seems like ang nangyari noong September 21 rallies, may mga pro-Duterte groups na nakapasok at nagprotesta sila na dapat mag-resign si Bongbong Marcos pagka-presidente ng Pilipinas. Mga kapatid, hindi ako maka-Marcos. Makadilaw ako. Pero yung ginawa nila na pagpasok doon, hindi na yung tama. Kasi pinaparesign nila si Marcos pero hindi nila pinaparesign si Duterte. May mga problema si Marcos pero may marami ding problema si Duterte. So dapat, kung may paparesignin, dapat silang dalawa. Bakit si Marcos lang? Nandoon sila ibig sabihin ng gulo. May madre doon na nagtatalumpati na medyo dumipin sa kay Marcos, kinuyog nila. Kinuyog nila doon sa Luneta. Ngayon, may mga grupo na pumunta sa Mindiola. Ang Mindiola ay malapit na talaga sa Malacanang Palace. Linusob sana nila ang Malacanang Palace. Maraming mga pumunta doon na hindi taga Maynila kasi Maynila ang ang isa sa mga locations ng rallies, Maynila at saka Quezon City, kasi ang Luneta is in Manila City, and EDSA Shrine is in Quezon City. So yung mga nasa Manila na mga nanggulo pumunta pa sa Mindiola, na kung saan yung mga sangkot doon ay mga dayo pa, hindi taga Manila, taga Pasay daw yung iba. Sabi ni Mayor Isko Moreno, Pasay, Caloocan, Taguig, Valenzuela, at saka kung saan-saan pa. And pinagsusunog nila yung isang truck, mayroong motor ng pulis na nakuha nila, sinunog nila, pinagsisira yung mga tindahan doon sa Recto area, rinansak yung isang hotel, Sogo Hotel, kinuha ang yung mga pera doon. So, may nanggulo. At alam natin na yung mga organizer ay hindi kasama doon. Kasi yung mga organizer, kagaya ng Akbayan, kagaya ng mga kaparian, klarong-klaro naman na non-violent sila at wala sila doon. Ngayon, may mga nadakip ang pulis. Kadalasan ay mga bata, mga minor de edad. At according to the investigations, at naibalita na sa ibang mga news websites like Bilyonaryo, na nakilala na nga ang mga masterminds nitong panggugulo. At sila ay nanggaling sa PDP Laban.
Ang mga masterminds daw ay sina Attorney Vic Rodriguez, na PDP laban na ngayon, na dating Makamarcos. Yung spokesperson ng PDP laban, si Attorney Ferdinand Topacio. PDP laban regional chairman ng National Capital Region, dating Manila City Administrator Ang, nakalimutan ko yung pangalan, basta Ang apelyido, at yung dating congressman ng Maynila na si Harry Angting. So, related ito sa PDP laban, mga kapatid. So nakikita natin na itong mga taong ito ay nanggugulo, at klaro-klaro naman na sila ay mga aliado ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya mga kapatid, so klarong-klaro na. Parang dismayado na talaga ang mga grupong Duterte na tumatagal si Marcos. Ayaw ko kay Marcos, pero ayaw ko rin kay Duterte. Pero nagmamadali sila nagmamadali, at gusto nilang papapauwiin na talaga sa Pilipinas si Rodrigo Roa Duterte. Ang problema, mga kapatid, ginagamit ng PDP laban ang isang marahas na pamamaraan para makuha ang poder. So hindi natin sila hahayaan, mga kapatid, na makuha ang poder, kasi hindi na maganda itong kanilang ginagawa. Klarong-klaro ng mga kapatid. Biruin mo, mga kapatid, may rally sa Manila, may rally sa Cebu, may mga rally sa probinsya sa September 21. May rally din sa Davao na hindi sangkot hindi kasali pala ang protesta laban sa katiwalaan, kundi isang rally para mapauwi si Rodrigo Roa Duterte. Very selfish ang motive. So dapat itong partido na ito ay dapat lahat sa kanila ipatalo sa susunod na halalan, kasi partido di panggulo sila. Klarong-klaro sa mga nangyayari ngayon. So, yan ang masasabi ko. Sa 2028, hindi lang si Sara Duterte ang ipatalo natin, kundi lahat ng PDP laban na dumidepensa kay Duterte, kasi nanggugulo sila. Parang sinisira na nila ang ating bayan. So, yun lang muna masasabi ko, mga kapatid. This is in line with my advocacy for political education and for good governance. Ito si Toto Motillero, nagpapasalamat sa mga tumatangkilik sa aking vlog. At naway pagpalain tayo ng puong may kapal, naway makabalik na ang Pilipinas sa tamang landas. Ito po si Toto Motillero, nagsasabing maraming salamat, magandang araw at paalam po muna.